Bell pepper stuffed with minced pork mga tita. Bell pepper na siya mga tita nga gipas ka na ko o ginili nga baboy ba. Would you like it in English or Tagalog mga tita? Or magbisaya na lang jud ta kay parang madali ang atong istorya ba. Maulang hapon sa inyo mga tita. This is tita nyo na maganda pa rin hanggang ngayon kahit buntis siya at malaki ang tiyan niya. To start with mga tita, andito yung bell pepper natin, yung ground pork pa natin at yung tinadtad nating onion mga tita na pinigaan ko ng juice mga tita para hindi magbasa-basa yung fry natin. And yung flour mo at yung dried breadcrumbs mo at ito na yung mga gagamitin mo sa mga panimpla mo. So una natin gagawin mga tita is hiwain lang natin yung bell pepper natin, hatiin natin at tanggalin natin yung mga liso-liso niya. Ano ba yung mga liso-liso mga tita? Yung mga seed-seed niya ba? So ganito dapat yung magiging itsura niya. Kapag hindi ganyan ang itsura niya mga tita, huwag ka nang magluto talaga. Set aside na natin muna siya at gagawin natin muna yung iba nating mga recipe ba. So doon sa bowl mo mga tita, andyan na yung minced pork mo at yung onion mo mga tita. Lalagyan natin siya ng mga panimpla, yung pinakita natin kanina ha, yung consomme powder, asin, black pepper, at ano pa bang nilagay ko dyan mga tita, basta tingnan nyo na lang yung video ha. Nilagyan ko din pala siya ng itlog mga tita at i-mix nyo siyang mabuti ba. Pagka-mix natin, set aside natin siya ng 5 minutes para ma-know talaga yung lasa niya. Tapos dito naman tayo sa bowl natin ng flour natin, lagyan natin ng itlog at lagyan natin ng milk mga tita. Huwag nating lagyan ng tubig ha. Tapos i-mix lang nating mabuti ba. Huwag kang maglagay ng tubig mga tita para hindi masyadong mag-bland yung lasa niya. Tapos ayan, ilagay na natin yung meat natin na napapahinga natin na ng 5 minutes sa black pepper, bell pepper pala natin mga tita. I'm sorry ba. Repeat the process mga tita hanggang sa matapos yung procedure niya, process niya pala. Tapos ganito na yung itsura niya mga tita. So ididip na natin yan siya doon sa butter natin at syempre lalagyan natin ng breadcrumbs. Walang masyadong issue mga tita, hindi ito masyadong mahirap gagawin ba. At doon sa paglagay mo ng breadcrumbs mo, huwag kang mag-alala na baka hindi didikit yung breadcrumbs niya. Yung iba kasi nakikita ko mga tita, second coating nila in which is very no mga tita kasi dadami yung oil niya sa loob ng meat niya. Ang pangit-pangit kainin mga tita, hindi masarap yung lasa. Isang beses lang yan siya dinidip dyan sa breadcrumbs mga tita at doon sa butter mo. So pagkatapos niya, i-wrap lang natin yan siya. Pagka-wrap natin, i-freeze natin siya for at least 30 minutes. At alam mo ba kung bakit ilalagay mo siya sa freezer mga tita? Para dumikit yung breadcrumbs niya. Ganun ang sekreto niyang malupit, diba? So, gagawa tayo ng salad natin mga tita para doon sa side salad natin. O, ituturo ko na rin to sa inyo mga tita. Panoorin nyo. Baka kasi yung iba hindi nila alam kung paano kinakat yung salad nila, diba? Lalo na yung mga cabbage na yan. Hindi marunong mag-cut ng maliliit kung paano kinakat. Ganito lang yan siya mga tita. O, diba? Mabilis lang. Kung napapansin nyo mga tita, iniikot-ikot ko yung cabbage ko, diba? O wag nyo nang itanong kung bakit mga tita, gayahin nyo na lang yung ginawa ko para hindi na masyadong hahaba yung video ko. Ay naku, maboboard lang kayo sa panonood mga tita kung i-explain ko pa. Pagkakat nyo ng cabbage nyo mga tita, ibabad nyo na agad sa tubig ba para magiging crispiness siya. Tapos ang nilagay ko dito ibang gulay is paprika, bell pepper, carrots at yung violet na cabbage mga tita. Hugasan nyo lang yan siya ng mabuti at ibabad natin ng mga for about 10 minutes. Pagkababad ng 10 minutes mga tita, drain well lang yan siya. Dapat wala na talaga yung mga tubig niya before niya isi-serve ha. So tapos na yung ano natin mga tita, bell pepper na nilagay natin sa freezer ng 30 minutes. At ganito na yung itsura niya mga tita, ipiprito na natin yan siya. So sa mainit na mantika, 170 degrees, unahin mong prituhin yung sa may green na banda, 1 minute lang. Tapos pagkabaliktad mo sa kanya, prituhin mo siya ng 3 minutes. Bali 4 minutes lahat ang pagprito mo sa kanya mga tita, luto na yan siya. Kapag na-over yan siya mga tita at nasunog yung breadcrumbs niya, hindi masarap ba? And charan, ganyan na yung itsura niya, wala pa yung filter ha. O ang sarap-sarap niyan mga tita at hindi nanunuot yung oil sa loob ng meat niya. At syempre kapag masarap yung luto mo, gandahan na rin natin yung presentation natin para mas ano talaga, 'di ba? Mas may impact talaga. So, ganito yung ginagawa kong presentation mga tita. Ikaw depende sa'yo kung anong style ang gusto mo. Tapos, lagyan mo na lang yan siya ng sauce ayon sa gusto mo. Ketchup or depende sa'yo. Tapos, may pasabaw ka at may kanin ka. Ay, nako, ang sarap-sarap niya mga tita. Mawiwili ka talaga. So, sana may natutunan kayo dito sa video ko at sana magawa nyo din to sa bahay nyo. See you in my next episode of my recipe. Bye-bye!